at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. At oras alas 3, alas 2:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon, kumusta? Ang atong mga sukintig paminaw, maulang hapon, no? Ang atong palibot din ni sa ato sa dakbayan sa Cagayan init, unya dahil na gamay nga landong. Na gamay nga landong, unya mo init sab, no? O morning atong hitsura sa dagan sa panahon, ilabi na kunisgutan ang palibot din ni sa ato sa dakbayan ug lalawigan sa Misamis Oriental. May hapon sa atong mga nandan na itong suki, tigsunod din sa atong programa na minaw mo dinhe sa atong Noda Veritas program. Mudawat kita sa mga pauta na gikan sa ato mga tigpaminaw, atong panikamutan nga matubag inyong mga pauta na nga may kalabutan sa atong kahimtang pamalaod nining mga higayuna. Importante kayo nga ma-educate kita. Importante nga makibalo kita para nga dili mayatak-itakan ang atoong katungod, no? Kay ingon pa sa mga karaan nga mga tao nga bintaha gyud kung mahibalo ka sa balaod. Ngano man lo tungod kay dili ka daog-daogon. Hala, nana di ay. Nana nga prinsipyo sa ato mga kaluluhan, ato na siyang hinuklugan, handumon nato, no? Dili lang nato na ipalabay sa ato ang dalunggan. May nungdanon baya ang mga panugon, mga pamulong sa ato mga kaluluhan. So ni ane namugna kining programa nato nga Noda Veritas. Mudawat sa mga pautana gikan ninyo, pinaagi diri sa ato sa cellphone nga number 0917-704-3210. Ako balikon para matiman-an ninyo 0917-704-3210. Diha pwede mo makapadangat sa inyong mga pangutana. O sa laing bahin, katong diri sa Facebook sa atoa sa 103.9 na MHz FM bukas man ang atoa nga Facebook, no? Og mag-sharing ta dinhi sa mao nga problema, no? Kay ang uban pagbasa nato makadungog sila sa problema din nato may bawan nga mausab kana ang ilahang problema, di man nato may bawan. Ang uban maingon nga, hala, pareha man na sa ato ang problema pare, nana ba? Atong paningkamutan nga, once nga doon na mo yung mga pautana, matubag na mo na kutob sa among maabot. Okay? Sige. Sa atong mga tigpaminaw nga ni Adinhe nagsangga sa atong programa, salamat kayo. Sama ni Ma'am Elizabeth Basilgo de Dapita sa Lumbia. Kay ba kong kapaminaw gyapon mo diha, way undang, way puas ang iyong pagsunod sa programa, ilabi na sa programang Noda Veritas, o ni Ma'am Faye Mondia ni Dapita sa Pualas Baungon, may hapon, murag kadagobon na sab siguro di as bukid, o ni Ma'am Faye Galupe ni Dapita sa Lower Balulang, may hapon na diha kaninyo, sa tanan na to nga mga diehard, nga di na to madahan o memorize ang ilang tagsa-tagsa ka mga pangalan nga nagpakabana o nagsunod din bintaha o maminaw mo sa mga programa, ilabi na sa programa na to sa buntag sa Pulso o ingon man po sa Noda Veritas program. Niya na dahin ta, so good na dahin ta sa ato nga mga pangutana. Naipangutana,
no, nga unsay magakitabo sa mga kontrata kung panalitan ang mga nakikontrata pulos patay na or butang talang panalitan usa ang namatay. Unsa may tabo sa kontrata panalitan kun contract of lease ang ato ang isite nga example. Kung mamatay ang usa ka contracting party, unsa may tabo? Manani karon atong isgutan og mayo para masabtan kay dagha kayo ang mga sitwasyong ingon ini nga bag-o pa nakapirma sa kontrata, namatay na dayon. Oo, na unsa man na mahitabo ang mga ang sitwasyon ini nga magkakatingalang usa nga hala unsa man na to ni na naman ang mga pangutana mao ni karon ang atong itakol nga pangutana or problema din sa Nuda Veritas program. Panalitan sa contract of lease. Sa contract of lease, duha ka mga contracting party ang kanunay gyud mahalambigit niya na. Ang lessor o ang lease. Okay? O sa katungdanan nila, kung ay kontrata ang ilang gipirmahan. Ang ilang katungdanan mao nga ilang tamdon, ilang sundon ang mga termino sa kontrata, sa contract of lease. Dili mahimo nga mutipa sila kay mao man na ang primary purpose sa kontrata. Walay matawag nato nga kontrata or contract kundi mo magkakasinabot. Di ba? Pero kung magkakasinabot mo, maingon man dayon ang isa, magpirmaha ita para kamaturan nga nagkakasinabot ta. O aya pa nato matawag nga kini nga document usa ka kontrata nga may kalabutan sa pagpuyo o pag-abang. Munang katawgon na to o contract of lease. Example ani sa mga kontrata kay daghang mga kontrata. Okay. Sa contract of lease, you are duty bound to abide, follow, comply the terms of the contract. Both. Yun na nang magkakitabo. And so, kalit lamang nga ang usa ka contracting party namatay. Unsay may tabo na ini? Ang kontrata mabali wala ba? Ang kontrata ato balang hikalimtan? Or tungod kay namatay naman ang usa, ang lessor or ang lease, scratch na ang mao nga kontrata. Mahimo nga ato lang ning gisi-gisiun ang mao nga kontrata. Unsay naan ninyo sa inyong huna-huna. Kung mamatay na, lain sa niya, abot patay mga sitwasyon kining kakitabo sa atong kinabuhi. So, di ka makatuo or makaingon ka nga, basta makaingon ka nga remote kaya na nga may tabo, no? Dili. Bay, ang kinabuhi is tao, pwede ka kuwaon ni Lord anytime today onward. Di ka makaingon ayaw sa kukwaa. Diba? So, what is in the contract? That once the other contracting party ibutan talang panalitan na disgrasya o namatay. Mag-uul gitong usa ka contracting party sab, di ba? Sus, ginuo ko noon sa panigang na. Alright, mao na ning solusyon. Paminaw. Diya sa atong kontrata, kung mamatay na ang usa ka contracting party, usa ka butang talang mo lessor o ang lease, no? Sa contract of lease, kay contract of lease man atong gisabutan din standard kini o balaod gyud kini nga gisubay o gitamod unsa man naatay gitawag diha sa atong balaod or diha mismo sa contract of lease nga gitawag nga successor in interest. Kung doon na may kontrata karon nga
hawid-hawiran sa pagkakaroon. Kuha ang inyong kontrata. Unya huruta o basa. Kining akong paglakbit sa gingon ako nga successor in interest, naagi na siya. Ang uti pasabot mao nga if the principal, the contracting party dies, the successor in interest will have to succeed. Okay, kinsa man ni sila? Siyempre, ang mga heirs mooy mo patuman sa maong nga kontrata na kuha na ninyo. Wala magpasabot nga kung patay na si Pulano, ang lessee or ang lessor. Kung patay na, mawala ang kontrata, garbage or basura ng kontrata. Magpadayon kaya punta sa pagrespeto, pagtahod o pagtamod, pag-implementar sa maong kontrata tungod kay doon na may manununod ang usa ka tawo or mahimo nga lessor or ang lessee. So murag wala lang gyapon nitabo. Murag wala lang gyapon tungod kay naa masay mga manununod. Siguro kung wala, pero imposible kay wala, no? Oh. Naamog yung mga manununod. So, ego na ang magkahitabo, no? Kay ang uban ko, magka-golden ritso nga ginoo ko, kung nakuha na ba, mga na mo kini. Sao naman ani, nga doon ako'y obligasyon na ba nga, kini mga berunon kay, kung ang list ko ni, di ba? O, sus, dako ba itong berunon? Sao man nga, namatay man mo ka na mo kini. No. That is not the solution nga magagaol ka lang kutob. Tuloy ang effect sa mao nga kontrata. Okay? O, ay magkagool diha kadjut lang ha. Si Ma'am Clara Fro. Ma'am Clara Fro, maayong hapon nimo diha, ma'am. Kadjut lang ha. Ato sining prepare na to ang mga hiramintas, no? Dinhi sa ato nga pagpanaguban. May hapon ni Ma'am Clara Frode napita sa Bulwa, no? Siya naminaw na kuno ko nimo. Ingon siya naminaw ko nimo si Ma'am Clara Fro. Okay, sige, salamat. So sulbad ang problema, no? Pero kining akong giside ka example does not only limit to contract of lease. Any form of a contract. Any form of a contract. Naamag yun na. Kanang successor in interest, mura ka ni siyang standard nga rule, ilabi na sa mga kontrata. Nga kung panalitan ang principal, ang mga contracting parties will die together, then the successor in interest will have to take the place. Mao nang kahitabo nga tuloy-tuloy yapon ang kontrata. So, kadang inyong nalantawan na namatay ni Pulano, tuloy ang negosyo, ang buti pasabot, nag-operate na ang iyang mga heirs. Okay, sige. Niapay lain nga sitwasyon nga gusto na to pod nga hiskut-hiskutan din nga maghatag ta og silbing edukasyon, kaalam kay balo sa ato mga sukintik paminay. Kasugdo na mo'y pangutana 0917-704-3210 sa contact number na to. Katong mga lagyo, pasensya lang mo. Kay ako ga-suggest man ko, di magod na limne. Sa ako nang i-explicar na ito miagi nga ang mga hingtong dang tigpaminaw nga posible magpakitag interest sa iyahang pagpadayag sa pangutana kasagaran hamtong ng pangidaron. So kung hamtong na imong pangidaron, naa kay kahagipot sa imong pamonpahon nga maglisod ka og communicate, no? Mag-text pananglitan. Dili ka makadiretso og text, hinay gid lugar kayo. Samot na karon sa ato karon nga kabaghuan kay
ang cellphone karon touch screen. Sabod lang o gamay, lain na ang marka dito sa mao nga screen. So maulit kita kay ang atong nasa no na dili matuman. Muna nga lisod. So unsa may pamagi para nga dili kamo pwede mapugnan. Kaso doon na mo yung mga pangutana. Isulat na lang yun. Oo. Isulat na lang. Kunya di man mawala ang Koreo niya, iyo lang pag-address niya nga formerly or kanhi Radio Ultra. Niya ngalan kining ngalan din sa programa Noda Veritas program. Dayo ngalan sa istasyon, no? 103.9 Gold Radio megahertz. 9 megahertz namin noon ang Grumble. Gold Radio 103.9 megahertz FM, Carmen, Cagayan de Oro City. Ay, abot na. Sigurado gina. No? Para lugar nga katong pinagi sa suwat, mataas mo gina, ma-explain man na. Oo, kay ba kang atong mga kaluluhan o kinsa ba diha, mo explain mo gina sila sa mao nga kahimtang sa kaso. Kasagaran kaso ra ba ila isumbong ang mga yuta, oo. Sa dadan ta dinig baga kayo nga mga folder kabahin sa yuta, oo nga ipamaliho pag yung taog review o basa sa kining mga kaso nila na di man ko makadiretso og basa o review gumikan sa kabaga sa maong gadad o nila, no? So i-summarize lang pinagi sa pagsuwat. Panalitan. Kanang yutaan nagkakaso, mo nang nagkakaproblema ka, ay isultin sa kaso. Unsay kahimtang status sa maong kaso, kay naiuban din mga decided ng anhi din Doon ay usa ka panahon din nga pabasa ko gahilak mga nito may edad na, no? Baga gyapon nga folder basa ko. Ako lugar basa ko, I found out that the issue involved is about titling of the property. So, ako gihurot og basa. Daghang kay mga annexes. Hantod na sabtan nako nga ang mao nga document or yuta ang iyang titulo gi-cancel. Meaning kung kanselado sa ato pa yung selain. So nibalik siya, ako siyang gipautan na, gahilak siya. Kaya wag ikuno siya mahibahibaon na. Mao man nang magkakitabo, parehara gud sa mga multi-sales or multiple sales. Nga kung natong pasagdan ang maong luna sa yuta, gumikang kay tuwa sa layo ni Agas Mindanao, kining ang sitwasyon nato siya kay balo na siya dito siya gapuyo sa Luzon, dugay-dugay nga panahon. Ang yuta diha sa Bukidnon, diha sa Bukidnon ang yuta. Sumurag na pasagdan naaman kunoy mga kanento mga sindikato ingon na siya mapoy gasulti. Oo, wa siya magdahong nga naigo po din siya. Na ay mga sindikato, ako nga nagatuo nga kanang mga sindikato naa diha mismo sa Land Registration Authority. Nga doon na yung mga connection lugar diha sa LRA. Naapanahantod karon. Og mao nga ni kini mga sindikatuha gatuo ko nga makurat ka na lang nga ang imo mga silingan nga nagpuyo sa ka community lugar. Makurat ka na lang nga gipanginginlan sila sa pagpuyo kay gipanag-iyan na sa laing tao. Makurat ka na lang nga ang apelyido sa tao
nga na nag-iya sa maulo na sa yutang gipuy-an sa mga settlers. Apelido sila nga tuag ang magpuyo pod sa Manila. So sa may buti pasabot niya na. Binuang. So, ingon na nang kakitabo, hilak niya ay. Kung siya magduhom nga kanselado. May ngani kay, ginan ako, dagko na imong mga anak. Wa ba ni mabasa sa imong mga anak? Yung mga anak, mga edukado na. So akong pakisairan. Wa ba ni mabasa sa imong mga anak? Nga kansilado na ni nga mao nga propiedad. Ingon po siya. Wa ko makadumdum, sir. Kay kana nga mga papers, siya ragi kunoy gatipig-tipig na sukad nga namatay ang bana. Nya, nibalik siya din sa Mindanao. Yan ang huna-huna nga napa may miyuta dito. Nag-research nila. Gi-research. Eventually, na-discoveryhan nga kansilado. So, akong just to double check and to make sure whether or not this particular property situated in this particular area is existing pa ba, valid, or already cancelled. Mga dangtan o mga kapinsubo na kabalik. Gahilak na sab. Kay nabasa maginto na may tatak cancel. Grabe. Nabasa dito. Naukay. Ang maong kailara ba siya? Nailhan niya. Ang nakakuha. Muling usahay nga, kung doon na may property, inyong i-validate ni kanunay, inyong i-verify sa opisina sa Register of Deeds, mga mustakang sa madiha, o pinagi sa pagpangayo o kuan kining certified true copy. Palitan karon 2026. Kini yuta mga 10 years ago, wa nimo ni masusi, wa nimo ni matanaw. So, mangayo ka sa Register of Deeds o certified true copy. Aron sa pagtanaw dito, buhi pa ba ng yuta, pabor nimo. Para pagpaniguro. Kay usahay, good kumpiyansa mata, mapasagdan na to, ikaw na, dabi karon. Huwag na ay mga maro-maro diha. Matituluhan sa iyahang pangalan. Disgrasya. Nakadumdum sa ko one time, dugay-dugay na to. Ang iyang titulo sa yuta gihulaman. Unya, nailhan ako ang nagulam. Nakaila lugar ko, pero siya problema, wa siya kailan ako. Ang iyang estilo, manghulam sa titulo, iprinda. Ambot maprinda ba na nga, di man siya mo ay tagiya. Pasumang ilang hulaman ang kuan naman na mahimo ba day na? Mahimo siguro kay naaman ay gikasuhan naman to siya kadugayan. Kaloy sa Diyos gikuha na siya sa Lord, ni Lord. Sa laktod, mao to'y scammer. Oo. Mao to, away duwa-duha, mao gito scammer. Pusa ka mo, nga naminaw din sa ato ka programa. Kanang titulo sa yuta, ayaw gid ninyo basta-basta i-display, paibog-ibog diha sa padiha. Kay birahon nga ni na unya maghimo-himog special power of attorney. Nga magkugang ka na lang nga nakapirma ka dito.
Bantay ka. Careful mo na ng mga butanga. Ha? Sige, mo break sa ta. Pipila ka pinumdum, Jess, gikan sa imo diha. Sa di pa may magapaday nga to sa unahan. Okay, dirita sa ato sang tagdo ni si Ma'am Fee Mondia, siya pweteng ininta karon. Ingon pa niya, ang nga lagi si Ma'am Fee, dabog mag-ulan, ingon po ito nga pasilan, danglog. Naunsa na ning panahon na bitaon sa man Ma'am Fee. Sa ato pa, way landong dia, naam siguro, labi na karapon, siguro nga ni mag-uwan na di matakasabot ng panahon, pero luoy biya dito napitas Metro Manila, Northern, Central o sa Metro Manila area. Pulos baha sila dito. Luoy. Kuan siguro gituyo na sa atong labaw makagagahom para mahigmata sila. Para mahigmata. Si Ma'am Clara Fro, naminaw siya o si Ma'am Fee Mondia. Bisan sa kainit sa panahon, pag electric fan na lang mo diha. Tanawa o ang hinungaw na basig init po kayo mura og naa ka sa abuhan. Okay, ang lain na itong isgutan din sitwasyon kini sa mga anak, no? Nasait siya sa sitwasyon nga ang mga anak sa ato pa, ako imagination, apo ba? Apo. Alright. Lolo. Oo. So naay mga anak. Oo. Ang usa sa mga anak padayag nga kinaamalagi kunoy mga kabahin, mga property sa ilahang nga lolo. May pagka labad-labad ni kay di nga nin ako masabtan ang apo ba ang angal ni o direkta ang anak yun. Alright. Ang sitwasyon mao ni lulo may na-mention niya o niya ang iyang lulo natagaan og yuta. Sa iyang luluhan natagaan og yuta sa papa sa iyang lulo. Apo siguro gini, no? Okay. Kitagaan. So, kitagaan og yuta, paingon si ilang lulo. Karon, unsay may tabo? Dinitas binahinay sa property, ha? Binahinay na ni sa property. Unsa man nato pagbahin?
sa propiedad sa ingon nini nga kahimtang. Bisan nga ni og dili magahingalan ta og lulo sa mga magtiayon, ilabi na karo mga panahon na nga gausab-usab ni atong balaod, labi na sa family code nga bag-o na, no? Nga mo'y gasundo na to, ilabi na kuisgutan na to ang exclusive or excluded property ubos sa atong family code. Kung panalitan ang ginikanan, no, ginikanan, na kadawat o property by means of a gratuitous title or by inheritance, gratuitous title, an act of liberality. Unsa may tabo, gihatag ka na sa ngadto sa bana, no? Gitagaan ba? O gitagaan. Magtiayon silbi. Pero ang bana mo'y natagaan kay marang man og kahimtang ang silbi ihang lulo. Oo. Karon diritas binahinay kinig yung mga apo or anak makutig yung mga bahin-bahin, no? Unsaon man pagbahin, Sir Frank, mao na niron. Atong timan-an nga basta nga ni gihatag ang mao nga propiedad gikan sa atong kaluluhan by means of a gratuitous title, inheritance. Pag binahinay na equal shares. Pag binahinay na palitan nga ron. Namatay na ang gitagaan. Namatay, ha? Butan talang yapon si Lulo, no? Si Lulo, nga gitagaan og yuta sa ilang kaluluhan. Oo. Gitagaan og yuta. Karon namatay si Lulo. Unsao man nato ni pag-divide sa property nato. Ato na ni ihan ay og mayo, ha? Paminaw mo kay basin o dunay mga igo nini ba o galibog kung saan nila pagbahin. Kung ang yuta nga napasunod by means of a gratuitous title, ang magakitabo nini equal shares. Alright. Wala na, ha, wala na tong gitagaan kay namatay na ang buhi yang asawa. O, di ba? Di man may tabo magbinahin na buhi pa katong natagaan. Nasabtan ba ninyo? Okay. Anso, namatay na. So magbinahin na sila kay namatay na god. Si asawa, ang iyang bahin, managsama sa gidakon sa bahin sa iyang mga anak. Panalitan karon 12 ka share sa luna sa yuta. Kada share tagbutang talang tag 10 hektaryas. Nanang 12, doon na siya anak nga 11. Ika-12 si mama. Managsama ang gidakon sa luna sa pagbinahinay sa luna sa yuta. Kuha ninyo. Matingala siguro mo kay in every discussion na akong gibuhat din sa ato nga programa, naa may gi-mention ako nga conjugal share. Does this conjugal share apply nini nga mao nga kahimtang nga ang property nga ilang gibahin resulta man kini sa gihatag nga property sa ilang mga kaluluhan? The answer is no. Katong giingon ako nga naay conjugal share refers to a conjugal property or absolute community of property. Kini wala, there is no mention of absolute community of property. There is no mention of conjugal property because this property has been given
by their lolo, pinagi sa gitawag na to o gratuitous title. Na ubos sa atong family code sa pagkakaroon, exclusive kini nga property. Diba? Oh, so atong tibanan nga, kung mamatay ng tagiya, bahinon na itong property, o diya ang surviving spouse is entitled to only one share. Basta gratuitous title, ha? So, saman, sulbad na ta. I-comparar din na to diri sa conjugal. Sa absolute community of property or conjugal property, naayuta. Okay. Butang talang 10 hectares. Namatay si bana. So, surviving spouse si asawa. And here comes, pag binahinay na sa mao nga luna sa yuta, binahinay, magyuni kay ang mga anak maingon nga ma, ato na ning bahinon. Oh. What is the result of this sa pagbinahinay and the proper way of dividing ning mao nga property? Kung conjugal gani or absolute community of property, namatay na si bana or vice versa, mahimong mamatay si asawa, ang surviving spouse adunay conjugal share. Kita na ninyo na siya conjugal share. Karon kay 10 hectares panalitan ang linangkob nga property nila ni bana og ni asawa. Nagingon mang balaod nga katunga conjugal share. Sa ato pa ang asawa nga nabinlan or ang bana nga nabinlan silbing surviving spouse, aduna siya ay 5 hectares. Kay conjugal share magana niya. Pila na habilin? 5 na lang. Diba? Atong timanan na basta absolute community of property or conjugal property, mao na ang structuring sa pagbahin. So kung kay conjugal share din na ito malimtan, 50%. So nabilin, kay ang akong gisite nga example, 10 hectares man, nabilin 5 hectares. Kining 5 hectares, bahinon sa mga anak, apil gyapon ang asawa o surviving spouse. Diferensya na ito akong gisite ka example kaganina nga straight. Kinidili. Katong primero na kong example, by gratuitous title, straight ang binahinay na ito. Equal share. Kinidili. Kuhaan pa na ito o conjugal share nga 50%. So, ang example nga 10 hectares minus 5 kay 50%, nabilin 5. Ang 5 hektaryas ay pabahinon sa mga anak. Pangutana, dini sa 5 hektaryas, pwede pa ba mabahinan ang surviving spouse sa absolute community of property or conjugal property? The answer is yes. Isa ka share. So, dubli di ay, maman ang balaod. So, katong 5 hektaryas, bahinon to, bahinan yapon sa mama or surviving spouse, may mo nga husband. Kaya mao magana ang mando sa atong balaod. Mao nang mando sa atong balaod. Na, mo lagi o gamay imong yuta, may na lang nanay gamay yuta kaysa wala gyud. Pait o wala kayo, may bahinon taong mga anak, luoy kay mga anak, kaang nalay noon.
O sinako baka ngayuta. O, di ba? So, ingon na ang ako lang na, nanaan ko lang na akong elaborate din sa ato pagpadagan sa atong programa. Kabahin sa excluded or exclusive property ug mga matay na ang gipahinungdan ang gitagaan silbi. Namanggoy ingon na gyud pod. Kuha ninyo. I hope nakuha ninyo, nasabtan ninyo. So, simple kayo, no? Oo. Simple, pero mag-away ang mga anak na niba. Siya, dako ngihang ako, gamay malagi. Mahay ko. Dung tanda yun. Ang uban, ipaagi pa sa testamento. Sa testamento, dagang kay mga proceedings nga labyan. Pinagi sa judicial proceedings. Di ba? Kay pinagi sa judicial proceedings, I mean, probate. Munang balantayon nun po. Pero kining mga ingon ini, sagad common kinig pangitabo diha mismo sa mga dato. Ay kita mga pobre so ay nila paghandom na. Ilabi na po sa mga pamilya nga butang talang panalitan, arangan, pero nakabaton og anak nga mga maldito, hapit na mamatay ang papa ug mama, so hukasan sila sa katungod nga dili sila maka-inherit sa property. Di ba? So, pinagi sa suwat, pinagi sa testamento. Oy, unsa ganitong gingon akong holographic will? Dugay na kay ko nga nakahiskot na ba? Ato mga tigpaminaw karon nga naminaw pod dinhi sa atong programa. Sus, tinuod na Frank ning imo nang gimension. Unsa ganito ha? Oo. Ang holographic will refers to a testamentary act of the testator. Pero dili paagi or dili kini ipaagi sa ang atong standard karon maghimo ka og kanang testamentary nga kining unsa ni testament silbi formal pa magyud ato man ang i-type kining gitawag na tong holographic will di na kinanglan in writing lang. Suwat lang, suwat. Masayon kini para ninyo. Para nako ako'y pagbuton, masayon ang holographic will. Ngano? Naamagi panahon nga malukmay atong ang buot sa atong mga ginikanan. Tinuod na, nagi panahon nga malukmay ang buot sa atong mga ginikanan. Mabutang panahon. Ingo nga luoy man ako nga nakoy, karabanit man, wa may pangita, na imbis nga imong gikapungtan kay way batasan, mahimo nga katong holographic will nga imong gisuwat dito nga dili nimo ipasunod sa imong mga propiedad, mahimo tong imong ibasura, kumot-kumuton, o niya maghimo ka na sa oglain. Mo nang advantage sa holographic will. Whereas kung dito ka sa standard nga testamentary na pamaagi, ay dako kay itong nga trabaho. Mas maayo pa ni. Kay suwat man lang, handwritten, pitsahan mo lang og pirma. Mura gina ang essential nga requisitos diya mismo sa holographic will. Pirmahan lang nimo, unya naapay pirma. Naay pirma, pitsa. Di na kinanglan og witness. Unlike dito sa lain nga matang will, kinanglan kapag tulo. Munang nakaayo. Holographic will. Timan nina kay kanang nga mga pulong kay baw ko nga
estranyo na sa inyong pagdungog. Pero mo may tuyo din sa atong programa nga makipalupon mo. Ma-educate ka mo. Sa mao din na Frank mao will, holographic will. Na ang advantage lang ini anytime pwede mausap. Okay. Nagatawago na siya og codicil. Di na lang ko magisgutan na kay di man yun ninyo na tagaan o importansya. Di na matagaan nga. Amot na, Frank, di ko ka ng kudisel, ayan, nagahingan lang diha. Sige, mura ba og sa kudisel, murag doon na kay portion nga giusap ni mo dito sa imong kinatibukan nga holographic will. Pero unsa may epekto niini. Malang gyapon ang proseso langan. Kay sa ingon niini mo agi ni judicial proceedings pinagi sa pag-probate niini. Nan unsa man ang probate. Ang probate usa kini ka proseso nga magaresolbar sa mga testamentary act sa usa ka testator kanang naghimo og mga testament. Unya ipaagi kini sa korte. Ang korte na mao'y magdesider may tungod nining buhata. Butang na. Ang buti pasabot langan. Malangan. Kaya diha sa probate, daghang mga tao maangin. Kinahanglan pa o mga saksi. Na pagtistigos na nasuhito ka ba nini? Kaila ka ba nini? Pamilyar ba nimo kini nga mao nga pirma? Inya mag-designate pag yun administrator. Mag-designate pag yun og administrator ang korte. Lugar ang proseso langan. Imbes nga mga anak gusto na nga ibaligya na itong yuta kay para makapalit kita og pick up. Kay may man ang pick up kay na baha makalatas pa man, no? Malangan iyang pagpalit sa pick up. Okay lang kay basig doon ay sunod nga model makapalit kag bag-o nga model. Mana siya nga proseso nga labi-labi kalangan. So, antos-antos lang mo. Siya, di ko makantos, Frank. Excited na ko. Kaya gabalik-balik na ko dito sa Toyota. Gatanutan na ko sa bago. Siya, kaning may daghan nga klase sa sakyanan. Diri lang ko, mo nang gusto ginako kay ang pisa nini baratura. May muod gyud niya atong mga kaigsoon na noy. Usahay kini nga ako gipanghinganan, i-mention nako. Hitabo ni Steve ka kinabuhi ba? Kadto lang. Doon ako imagine karon nga nabasahan ako nga Caterpillar. Ang Caterpillar refers lamang sa mga heavy equipment, no? Karon na pick up. Pick up. Ay, pangutana? Karon na pick up. Caterpillar. Sa kay tsura, no? Gwapo gid siguro, no? Caterpillar ko na. Ang ako nakita nga Caterpillar, sapatos man. Baga kay tikod. Karon ako no'y pick up na. Maisab. Okay. Pero magkugang magkunining ato ang mga igsoon Sa bagay, ilan man yung katungod, bisan og gaantos ta, makasakyanan magid na sila. Bahala na magkinunsa da, magsudan og asin. Mauna, nga diha sa mga subdivision,
Ilabi na sa low-cost subdivision, gabara ang mga sakyanan. Kaya wa man sila kagrahian, kapatuga-tuga man sila palit og sakyanan, nga walay grahe. So may tabo, piot kaayo. Na low-cost din nga subdivision, matingala ka, dili low-cost. Apod na og mga sakyanan ang mga balay. So ang dako nga garbage nga truck, dili na sila kasulod. Igo na sila magpaybaw nga naan nami. Di man sila kasulod. Muhuot man. Kunya ang basulon, o dili po niton ang basura, ang taga-garbage truck. Pero buto na naon, kining mga tawana, nga mo ay nakadugang o hagipot sa agianan. Ilabi na sa mga low-cost nga subdivision. Ingon ko nga low-cost subdivision kay gagmay man ang krasada. Kunya, naapay mga sakyanan. Kanadto pagpuyo nila way sakyanan. Pagkapalit nila sa sakyanan, walay grahe, tuwa na sa krasada nakapaingon. Makadumdum ko, doon ay nagrekorida so sa kadapit din Gapaybaw nga doon ay prosesyon nga himuon dinhing dapita sa subdivision, no? Gipaybaw nga katong mga sakyanan one side parking para sa yon ang pag-agi sa mga tao nga mointra sa prosesyon. Naibaw ang kaproblema yun. Maningingon ako nga bisan og pobre, kapaningkamot yun sila magpalit og sakyanan. Bahala na magkakadipo-dipo diha. Pang status symbol ba? Siya nanay sakyanan. Oy, nasina man pong usa. Siya na lagi, palit po ko sunod. Mauna na ang magkakitabo. Anyway, doon na po ko ilaing isgutan unta be. I hope na enlighten mo nining pagbinahinay o katong mabalaka kita nga kung mamatay na ang usa ka contracting party, mapatuman pa bagyapon ang terms sa kontrata. Ilabi na sa contract of lease, may akong gisite nga example. Mapatuman gyapon, maimplementar gyapon kay naaman ang mga sumusunod. Okay? Gitawgo na og successor in interest diha mismo sa kontrata. Wala natin kong panahon o oras, dili sa ato karong pagpanaguban. Salamat na lang sa inyo nga pagpaminaw. Murag malantaw na ko ditong dapita sa gawas ang kainit gyud sa panahon. Murag sakto si Mang Fe. Oo nga, grabe gyud ka init ang panahon sa untaman. Magbalos-balos ra ba ni siya? Diyot lang ha. Pangitaon sa nako ang topic nga isgutan. Dinhe sa karong gabi 6:30 ni sa programang Kalipay nga Mulahutay. Dirita sa topic nga isgutan ni Ma'am sa programang Kalipay nga Mulahutay. Niingon si Jesus. Niingon si Jesus kaniya, sultihi ko. Sultihan ko ikaw karong adlaw, adto ka sa paraiso uban kanako. Akong subon, niingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw, adto ka sa paraiso uban kanako. Kini karong gabi ini mo ni tema sa hiskutanan sa programang Kalipay nga Mulahutay uban ni Ma'am Girly Gualberto Swan. Salamat na lang ko sa inyong pagpaminaw sa ngalan ni Jesse James dirin dapita sa pikas kami magaingon. Atong gigukod ang kalimutanong kalipay nga lumalabay apan ang langit nun way katapusan nga kalipay atong gisalikway. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.